Kaibigan, topic po natin, medyo kakaiba pero I'm sure makakatulong to sa inyo. Kung kayo ay may nararamdaman, nasabihan may sakit o duda nyo may sakit kayo, yan po ang pinakamahirap, di ba? So, paano ba tayo hindi matatakot sa sakit natin? Meron tayong 10 tips dito na medyo kakaiba. Unahin ko lang na itong payo ko, basically, para sa akin lang to, hindi ko naman sinasabi dapat sundin nyo lahat. Usually, mas bagay to kung may nervyos ka, na natatakot ka sa malalaman mo, pag medyo kulang ka sa pera, at medyo mas bagay dito sa kababayan natin. Pero kung mayaman kayo, milyonaryo kayo, kung gusto nyo gawin lahat ng gagawin para gumaling, pwede rin naman. Ang sinasabi ko, number 1, kalaban natin, illness anxiety. Ano ba to? Ibig sabihin, meron ka naramdaman, okay? Nagpa-check up ka o hindi ka nagpa-check up, duda mo, meron ka sakit sa puso. Ang problema, ang magpapalala sa'yo, yung utak mo. Okay? Yung utak mo, iisipin mo na, hindi pwedeng di ko alam, paano kung may mangyari, paano kung stroke na to. Diba? Kakaisip-isip mo, lalo ka na-stress. Lalo ka ma-stress, lalo lalala yung sakit mo kung ano man yun. Okay? So, yung illness anxiety ang pinakakalaban natin. Lalo na kung magsa-search kayo sa Google. Ako, hindi ako nag-google eh. Yung pag may naramdaman ako, medyo iba yung style ko. Kasi pag ginoogle mo, sa Google kasi ilalagay niya yung lahat ng deadly complication. Kunyari, sinabi mo, manhid ang kamay. Manhid, sasabihin niya, baka na-paralyze na yung leg mo, baka may cancer na dito. So, pag Google o medical website, isusulat niya lahat eh. Hindi niya pwede, kahit rare yung sakit, sasabihin pa rin niya lahat. Pag sinabi mo masakit ang tiyan, sabihin ng Google dyan, nako, baka may cancer sa tiyan, may bukol, may puputok, di ba? Baka appendicitis, o rare blood disorder, kailangan niya isulat lahat yun eh. Pero ako, nakita niyo sa videos ko, pag sinabi ko, sakit sa tiyan, sasabihin ko, 95% ano lang yan, impatcho, GERD lang yan, malamang. Di ba? Sabi ko 95% baliwala yan. Pero syempre may mga 1 to 2% kung may pagdurugo sa tiyan. Yun, maghahanap tayo, baka may ibang possibility. Lagi ko inuuna yung mas mild and by the percentage. Let's say masakit ng ulo mo. Pag sa Google, sasabihin niya masakit ng ulo, ano yan? Aneurysm, stroke, o merong mga nakatagong bleed o bukol na rare, 'di ba? Pero ako pag headache, sa akin headache na kung bata ka pa, 99% wala lang 'yan eh. Stress ka lang, kulang ka lang sa masahe. Pero may 1% chance na posible masama. So by percentage tayo. Dapat tandaan natin ito Walang tao o kahit sino makakasabi sa inyo na 100% mabubuhay ka na mahaba, 100% wala kang sakit. Kahit ano pa i-search mo, walang ganoon. Walang 100% na ma-assure ka. Kaya kakahanap-hanap mo ng reassurance na wala kang sakit. Hindi mo mahanap yun eh. So you have to learn to live with illness. Talagang lahat ng tao pag tumatanda, merong 2-3 sakit. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ako may GERD. Ako, problema ko rin, varicose. Meron ko mga neck pain dito. Diba? Marami din. Sa stomach, yung irritable bowel ko. Diba? So, maraming mga kanya-kanyang mga sakit. Talagang sinasanay mo sarili mo. Kaya mamaya magbibigay tayo ng tips. May mga bagay nakakatakot sa inyo. Katulad ng may narinig ka may namatay. Yan. O kamag-anak mo, may serious sakit, kamag-anak na may cancer, isipin mo, pati ako na rin. Pag pumunta ka sa hospital, pag pumunta ka sa sementeryo, nakaka-trigger. Kung kailangan mo mag-blood test, yan, nakaka-trigger. May maramdaman ka, o may nabalitaan ka sa news, na may isang artista nagkaroon ng ganitong sakit, isipin mo, baka ako na yon, di ba?
So, yun po ang nakakatakot, lalo na kung may illness anxiety. So, bibigay ko kayo ng tips kung ano gagawin. So, basically, ganito gawin natin mas simple. Sariling style ko lang naman to. Ito mga tinuturo ko sa inyo, wala to sa Google Sa edad ko, sa experience ko, medyo iba lang yung payo ko sa ibang doktor. Tama pa rin yung akin. Tama rin naman sila. Pag mild ang sakit nyo, hiwalay ko yung sakit ninyo. Mild, moderate, severe. Okay? Ibig sabihin ng mild, madali. Moderate, medyo matindi sakit. Severe, matindi. Severe yung mga cancer, mga delikado. Pag mild ang sakit mo, o kayong lahat na mild, anong mga mild na sakit? Sa akin, lahat ng sakit sa balat, mild Yung pekas, maitim dito, may bukol, o minsan yung iba, may mga vitiligo, namumuti, yung mga hindi nakamamatay. Yung mga mild na sakit lang, konting arthritis, kahit yung GERD, konting ganyan lang, konting ubo-ubo, konting trangkaso. Kung mild ang sakit mo, baka ang problema nyo nasa isip lang. Okay? Di ba? Wala naman perfect. Di mo naman mapaperfect. Pag tumatanda, tatanda talaga tayo. O yung mga numinipis ang buhok, okay lang naman walang buhok Diba? Kung talagang ganun mangyayari, baka namana mo. So, kung mild yung sakit, medyo hindi dapat pinagkakaabalahan. Diba? Huwag na masyado pag-initan. Diba? Kung mga mild lang ang sakit. Okay? Next, paano kung moderate ang sakit? Yan. Moderate yung mga may arthritis sa leeg na naiipit. Yan. Medyo moderate yon. O yung may varicose na matindi, yan. O medyo moderate yon. O may mga baka sa tiyan o sa baga na may lamat, medyo hirap huminga, ganyan, di ba? Yung mga may konting yung meron talagang mga symptoms na siya. Okay? May konting bukol sa breast na benign. Okay? Hindi delikado yung bukol, pero may bukol na binabantayan. Yang mga sakit na yan na moderate, ito yung nakakatuliro sa isip. Kasi isipin mo, paano kung lumala? Paano kung magbara yung dugo ko sa paa? Paano kung pagising ko, ganyan na? Yun na nga po Kung moderate, mamaya tuturuan ko kayo magpa-check sa doktor. Okay? Hindi ko kasi pwede ipayo sa inyo lang na normally ang payo is magpa-check ka sa doktor, punta ka sa hospital, sundin mo yung payo niya, tapos na. Sa akin, hindi ganun kasimple ang sagot. Kasi kung ganun kasimple, di lahat na lang gumawa. Diba? Hindi ganun kasimple. Sa akin, kung moderate yung sakit, pasensya na, medyo iba yung thinking ko. Sa akin, iniisip ko, ito bang sakit na to, pasensya na sa word ko, ikamamatay ba to nung tao or ikamamatay ko ba to? Diba? Tinitingnan ko muna Possible naman hindi yun. Let's say, worry mo, may bara ka sa leeg, baka biglang ma-operate ka, ma-paralyze ka. Sure ka ba yun na magiging problema mo? O, baka sa ibang araw, hayaan mo lang, relax lang, konting massage lang. Mamaya, iba pala magiging problema. Baka cancer pala o bukol. Hindi mo masabi O, kung ang pinoproblema mo, yung kamay mo, let's say may matinding carpal tunnel o manhid na manhid, sure ka ba yan ang magiging problema mo? Kasi pabago-bago yan di ba? Minsan, ito lang masakit. Next time, iba naman yung masakit. Next time, pasalamat tayo, wala tayong bukol na matindi, di ba? So, hindi mo alam kung ano talaga mangyayari. Ang point ko, imbis na ma-obsess ka dun sa sakit mong moderate, na totoo naman meron, imbis na ma-obsess ka, ayusin mo na lang general. Kaya nga puro ako health tips sa inyo. Huwag na kumain na matataba, inom na maraming tubig, ingat palagi. Gawin mo na lang general healthy tips. For example, varicose. Nakakaasar itong mga varicose. Kasi yung matitinding varicose, takot ka magbara. Pag nagbara, pupunta sa lungs, di ba? Delikado. Pero wala talagang magandang gamutan sa varicose. Kahit ooperahan yan, bumabalik din. So, ang pwede mo lang gawin, lakad-lakad ka, exercise para lumakas yung paa, compression stockings, sa gabi, minamassage, nataas yung paa, diba? Hindi pwede matagal nakaupo. So, yung gamutan ko dun sa, let's say, sa varicose,
good for overall health naman yun eh. Parang gagaling ka rin eh. Kung meron kang konting bara sa puso, so magpapayat ka, 'di ba? Gamot iinumin para sa high blood. So, yung ginagawa mo makakatulong sa lahat. So, pag moderate, huwag masyado ma-obsess na ito na yung pinakasakit ko, kawawa naman ako. Hindi mo masasabi. Hindi mo masasabi yan. Kung severe ang sakit mo, ito mahirap. Severe eh. Okay? O, ako, sanay ako sa severe kasi bilang cardiologist, internist, cardiologist, kami tumitingin sa pasyente bago mawala yung pasyente. Kami nagsi-CPR eh. Kami nagpo-pronounce kung brain dead o cardiac arrest na hindi na mabubuhay eh. So, pag severe, let's say cancer o malalang operation, usually yung mga pasyenteng may cancer, ayon sa pag-aaral, hindi naman sila ganun kalungkot eh. Malungkot lang yung unang malaman may bukol. Pero, pag nalaman na nila may serious sila, let's say may taning na yung buhay, hindi natin masabi how many years, 1 year, 5 years, 10 years. Medyo gusto naman nila i-enjoy sa pamilya, kung anong magagawa nila, may goal pa rin sila. Minsan, may araw na gising sila na masaya, pwede na. 'Di ba? Minsan, ganun lang eh. 'Di ba? Ako kasi, pag severe, kung ano lang matutulong sa pasyente, bigyan ng pampalakas na inumin, 'di ba? O healthy lang, maging close sa pamilya. Maayos niya yung magawa, mapasa niya yung mga problema niya, kung ano yung papasa niya sa mga anak niya. So, pag naayos lang niya yon, okay na yon. Para sa akin, ganun eh. Oo. Hindi ko na hinahabol na perfect na mapapagaling. Kung mapapagaling, why not, di ba? Pero meron talaga, syempre, may hangganan siya. Okay? Hindi ko sinasabi wag lumaban. Sabi ko, kung kaya mag-chemo, depende nga sa doktor niyo. Kung kaya mag-chemo, kaya ilaban, depende. Diba? Pero ang point is, kahit severe, merong mental way na hindi naman happy, parang kaya mo tanggapin. You learn to live with illness. Yun ang secret eh. May tao, hindi kaya mabuhay. Lalo na, minsan yung kabataan natin, makaramdam lang ng konti dito na maliit na bukol. Let's say, may itim-itim dito. Isip na ko, melanoma na yan. Lagot na ako. Papatanggal na to, papatanggal to. Mamaya, papatanggal lahat. Wala nga 100% eh, sa mundo. So, okay? Sa health, sinasabi ko walang 100%. Swerte-swertihan to, depende nga sa health habits mo. Okay. Yan na, mild, moderate, severe ha. Ano ngayon ang gagawin mo? Okay? Yun, one, sabi ko, illness, anxiety. Ito, number 2. Medyo iba yung tips ko. Yung number 2 ko, pili kayo ng doktor na tingin nyo mas mabait at mas swabe mag-explain. Oo. Kasi ako rin, na marami rin ako na experience, ito personal experience ko, pag hindi ko rin kilala yung doktor at pumunta ako, minsan, syempre, pag doktor, kailangan niya sabihin lahat eh. Let's say ako, dati masakit yan ko, 20 years ago. Sabi, baka lymphoma yan. Lymphoma is cancer eh. Lymphoma yan, kailangan i-barium scan natin, gano'n. Siyempre, magpapanik na ako pag bibigyan mo ako ng barium scan. O nung nagpa-check ako dito sa paa ko, sabi, ay, wala na pag-asa yan. Walang gamutan yan, di ba? O ito sa paa, walang gamutan. Kasi, oo nga, walang gamutan, pero hindi ka naman makamatay agad. So, pili ka nung medyo mabait. Kasi nung nagpili naman ako ibang doktor, sasabihin, baliwala yan, walang kaso yan, ilakad-lakad mo lang yan. So, yung mental mahalaga eh. Kaya yung pagpili ng doktor, dapat yung medyo kalma mag-explain. Okay? Kung nakapunta ka sa hindi kalma mag-explain, dapat i-erase mo sa utak mo. Kasi pag nalagay sa utak mo, nako, kailangan operahan ka, ganyan. Tapos kung pipili kayo ng doktor, hindi lang sa mabait mag-explain, siyempre magaling, mabait, dapat may credentials sa tunay na doktor. Dapat medyo tama rin yung specialty. Minsan yung kababayan natin, mali yung napupuntahan. Let's say may serious ka sa puso, doon tayo sa cardiologist. O may serious ka sa baga. Minsan kasi, surgeons natin magagaling. Okay? Believe ako sa mga surgeons natin.
Pero minsan, pag pumunta ka sa surgeon, let's say may tinatanong ka, syempre surgeon, specialty niya, opera eh. So pag tinanong mo siya, mas ang kwento niya pang-opera. Kasi pumunta ka sa surgeon eh. 'Di ba? Pag pumunta ka sa internist, katulad ko, more panggamutan ang gusto ko. More or less yung opera. Pero not necessarily. Ang point is, dapat sa tama kang napuntahan. Eh kung mali napuntahan mo, ang sakit mo, let's say sa ulo, neuro, pumunta ka sa ibang specialty, hindi naman niya linya. So baka mali yung hindi ganun kalalim. So choose the right specialty, tsaka dapat yung medyo mas mabait. Okay? Yung mga test natin, okay? Siyempre, yung mga test natin, kailangan tayo magpa-check up din. Pero yung takot ang problem natin. Yan ang takot. So, ang ginagawa ko ganito. Ang number 4 tip ko, pipilitin mo na lang yung healthy habits mo. Okay? Kahit masarap kumain ng karne, pilit na lang hindi. Oo, ako medyo bumigat na ako ng mga 5 pounds kasi tumataba. Pero ngayon talaga, pinipilit ko talaga kontian yung pagkain. Half cup of rice na lang. Paggabi, gutom na ako. Pag nagutom ako, puro saging na lang ako. At least pumayat na ako 3-4 pounds. So, talagang pilit mo maging healthy, pilit mo iwas bisyo, 'di ba? Kahit gaano kahirap. Kasi nga, wala tayong assurance sa buhay natin. Kung gusto niyo humaba, talagang susunod ka talaga. Yung sigarilyo, tigil, 'di ba? Yung alak, tigil. Alam niyo naman, yung pagkain, yung mas masustansya kakainin, 'di ba? Yung mga soft drinks, wala na talaga. Hindi na ako umiinom niyan talaga, 'di ba? So, lahat niyan pipilitin mo, 'di ba? Para mas malaki tsansa na umokay yung sakit mong moderate or whatever. Okay? So, yun ang point ko. Tigil bisyo, pilit lakad, like ito. Everyday, tinatry ko maglakad kahit 5,000 steps, di ba? Pero kayo, pag medyo may edad na kayo, alam nyo, 5,000 steps, hingal na kayo niyan, di ba? Sa gabi, hingal ka na, di ba? Pagod ka na. Pero kahit hingal ka, kahit pagod ka, at least in-exercise mo, tinrabaho mo, in the end, good for you. Mas okay pa rin yun kaysa lagi nakaupo. Diba? Yung trabahong bahay, diba? So yung mga gawain, ikaw na lang gumawa. In the end, good for you pa rin yun. Diba? Kaya nga naghihirap, kaya tayo nagtsatsaga sa konting pagkain, tsaka kaka-exercise. Pero sa tama lang, unti-unti. Number 5 tip. Dapat alam mo yung family history mo. Okay? Yung lahi. Kung may lahi ka ng early cancer sa colon cancer, di ba? So, wala tayong choice. Maaga pa lang, either magpapacheck up ka maaga, or talagang tatanggalin mo lahat ng karne na talaga sa buhay mo. Talagang vegetarian ka na kung takot ka magaya dun sa magulang mo, let's say, na may ganung cancer. Or breast cancer, di ba? Like si Doc Lisa, may lahi siya, mama niya nawala sa breast cancer, age 50. Kaya yan, lagi kami nag-aaway. Oras na kumuha ng langgunisa, mantika, o taba, yan pinag-aaway. Uy, bawal yan. Siyempre, di ba, yung mga maliliit na bagay, kahit maliit lang yung risk ng mga processed meat, parang gusto mo pa rin bawasan. Diba? Kasi yun lang naman ang chance natin eh. Hindi mo alam kung tutubo o hindi tutubo eh. Diba? Tutubo yung bukol, hindi tutubo. Ang alam mo lang, nasa dugo niya na mataas ang risk ng cancer kung namana niya, kaya dapat mas maingat siya. Kaya kita mo yung mga tips ko. Okay? Number 6, ito. Kahit takot kayo magpa-check up, kahit ako, takot din ako magpa-check up. Minsan, pag napunta ka nga sa maling konsulta, masasabihan ka, paranoid ka, iikot na sa ulo mo, 1 month kang depressed. Marami ako nakitang ganun. Marami ako nakitang pasyente, pagkausap sa doktor, paglabas, umiiyak. Kasi, nasabihan na daw, may taning na daw buhay, wala na pag-asa. Okay lang yun, erase mo, punta ka sa iba. Okay? Number 6. Bago ko pala sabihin, may chance tama rin yung doktor.
May chance, tama din yung sinasabi niya, dapat operahan ka. May chance yun. Ayoko naman pumunta kayo sa fake na doktor o minum lang ng fake na supplement tapos wala rin, di ba? So, depende yan. Depende. Depende talaga. Kaya dapat makahanap ka nung concern talaga sa iyo na gusto ka lang talaga mabuhay, sincere sa iyo, hindi ka kinakwartahan, hindi ka niloloko, pinapabalik-balik. Yung talagang tama. Yun ang pag nahanap mo yun, mas okay yun, di ba? Sa personality mo. Number 6, ito naman, wala tayong choice, serious symptoms. Aware tayo sa serious symptoms. Ito yung mga tips ko senyales ng ganyan-ganyan, di ba? Lagi ko naman sinasabi itong mga senyales, hindi naman 100% yan. Pero kung meron ng serious na senyales, wala tayong choice. Talagang pupunta na tayo sa doktor. Ano yung mga serious na talagang no choice? Serious kung parang sobrang taas blood pressure, wala ka ng choice, ayusin mo na. O namanhid na, nakita parang may mild stroke na, ayusin na, todo na ayos. Todo repair na, todo maintenance na yan, wala na magagawa. Dumumi ng may dugo, wala tayong choice sa ganon. Umubo ng may dugo, o yung mga ganon, di ba? O may nakitang bukol, o pag may bukol, talagang, lalo na pag sa babae, bukol sa breast, 10% may magkakaroon ng breast cancer sa atin. Mataas ang breast cancer natin. So, wala tayong choice. Talagang pag-iinitan mo yun eh. Talagang pag meron ng serious symptom, i-check na muna, ayusin na muna, i-monitor, tapos yung habits, di ba? Kaya sasabihin si Doc, wala na makain eh, sa gusto niya eh. Marami naman pwede kainin, di ba? Kaya nga tinapay na lang ako lagi. Yung kanin talaga half cup eh. Madalas nga natutulog ako, gutom eh. 'Di ba? So, aware ng serious symptoms. Mahirap din kasi overweight. Pag sobrang overweight, nandun na yung mga sakit eh. Pag overweight ka 10 pounds, 20 pounds, yan na ang sakit sa tuhod. Yan na sakit sa likod. Bukod pa, isa pa napansin ko, pag overweight, hindi ka na makagalaw. Hindi ka makabend, naiipit ng tiyan mo. Hindi ka na maka-stretch. Hindi ka na makapulot. Diba? Naiipit na ng tiyan eh. Pati yung bituka, maiipit eh. Ayaw natin. Kaya pilit magpapayat pag tumatanda. Number 7, ito rin, general tips. Ako, kahit anuman edad ko, inaayos ko na yung buhay ko. I mean, kung meron man akong konting gamit o ipapamana sa anak ko, ay naayos ko na. Hindi ako nagdi-delay. Ayusin nyo na maaga, kahit 50 years old kayo, 60 years old, o 70, ayusin nyo na. Mahirap kasi yung, may sakit, tapos isipin mo, nako, paano na to sa anak ko, paano na to, hindi inayos ng magulang ko, nag-away-away lang, ayusin mo na. Diba? At least pag naayos mo na, clear na sa mind mo, kahit anong mangyari, diba? Naayos mo na, ito para dito, ito para dito. Para malinis na yung conscience mo, wag mo na dagdagan ng iba. Okay? Yung mga kinaaway mo, kung kailangan mo humingi ng tawad, parang tapos na, wala ng added burden. Kasi kung merong sakit, usually yan na nagiging problema. Paano na yung anak ko? Paano na si ganyan? Hindi ko pa naayos, wala ng oras, may sakit na. Dinelay mo kasi. Number 8, kailangan konting pera, ipon. Alam ko mahirap mag-ipon, pero kailangan may konting perang ipon para at least ano ba itong perang ipon? Depende po sa kaya nyo. Kung ang kaya nyo lang ipunin ay 5,000 pesos, sige, 5,000. O 2,000, 2,000. Yung mayaman, kaya mag-ipon ng 1 million, 2 million, di ba? Pero para sa akin, lalo na dito sa Pilipinas, mahirap healthcare, may certain amount. Ayoko na mabigay yung amount eh. Let's say, for example, pag hindi ka gumaling sa ganitong amount, let's say sa halagang 2 million na inipon mo, pag hindi pa siya gumaling doon, wala na tayong magagawa. Yun na yun. Diba? Meron ka lang budget for each family member. 4 kayong anak, tig 50,000. Diba parang kung hindi pa gagaling sa ganung amount, wala na tayong magagawa eh. Diba? Hindi naman lahat kaya mag-abroad. Tulad na ibang tao, hindi naman lahat kaya ipatest lahat ng milyon-milyon na mga. Huwag na natin isipin yung gano'n, di ba? So, kailangan mag-ipon pa rin
para lang may pang-emergency, tapos kung yun lang ang kaya kitain, pag yun lang ang kaya, wala na tayong mahanap ng mga magic, di ba? And number 9, syempre, itong mga payo ko, itong mga tips ko, lagi ko sinasabi, mas mag-iingat, tamang pagkakain, di ba? Matamis, maalat, binabawasan, bawas bisyo, magpapataba, at maingat palagi. Lagi ko sinabi, maingat sa bahay. Diba? Mahirap na tayo, matutumba pa, maaksidente pa. Diba? Mahirap na nga, pagtawid mo sa kali, mababangga ka pa ng motor o masa-sideswept ka ng bus. Diba? Very common sa atin. No? Yung mga manhole, butas-butas, ilang pasyente ko nahulog na sa manhole. Diba? Ninanakaw yung bakal. So, or minsan naglalakad lang, tumama yung alambre. Ang daming alambre minsan sa atin. Di ba, yung mga bahay may alambre, tumama doon sa bata, nabulag, di ba? Na-shoot. Yung isa nagbibisikleta, tapos di niya nakita may alambre, nakalawit sa mata. So, yung mga useless accidents, sayang eh. Sayang. Yung nagmomotor na aksidente, bumagsak, nabali yung paa, nabali yung likod, di ba? So, yung mga useless na hindi naman kailangan magkasakit, ay dapat ingat tayo. Okay? Lalo na sa alak. Marami akong pasyente, ginagabi-gabi yung alak. Okay, gabi-gabi inom, pampatulog. After 5-10 years, stroke. Kasi nakaka-stroke talaga yung alak. Hindi niyo pa alam yan, di ba? Heavy alcoholic, mas marupok yung utak, hemorrhagic stroke, mas nagdudugo. Okay? And lastly, pag may sakit, dapat sabihin ko, paulit-ulit na nga ako, huwag maniniwala sa fake news. Ito lang ang page ko, ayan o. Doc Willie Ong, basta may blue check. Diba yung kay Doc Lisa, na may I think 3 million followers, akin 17. Yung page ko lang, doon lang kayo maniniwala. Kasi yung mga fake news talaga, sobra daming fake news ngayon. Sobra daming fake news. Basta ako, wala ko ibebenta sa inyo. Wala ko ipapa-order sa Lazada, sa Shopee, wala eh. O, sasabihin nyo, ni-report ko na hundreds of times. Kinasuhan, kung may taong tunay na taong humihinga, kakasuhan natin. Kaya lang nakatago sila lahat. Nakita nyo naman, kahit gobyerno mismo, hindi nga nila mahuli yung nagpe-fake news sa kanila. Diba? Ganong karaming scammer ngayon. Para siyang kabuti na pag natanggal mo ilang accounts, tutubo na naman. Ang daming scam. Hindi lang sa health, hindi lang sa entertainment, sa chismis, puro fake news. Hindi lang sa politika, puro fake news. Halos buong mundo. May AI pa ngayon. Kaya dapat, bago kayo bumili o kahit basta wala ako ipapabili. Yung mga bata, mga edad 30 and younger, mabilis tumingin sa fake news. Pero yung mga followers ko, yung ibang senior, mabilis mabola. Kasi nga hindi nila nakikita na fake yun. Diba? Kaya tingnan nyo yung account. Basta hindi ko kayo papabenta, hindi ko kayo kukwarta, ni piso. Ni piso wala ako. Tumakbo nga ako sa politika, wala akong campaign funds eh. Ni piso, hindi ako humingi eh. Diba? Diba? O, talo. Pero okay lang, hindi ako humingi. Wala akong utang. Diba? Wala nga akong ads, wala akong lahat eh. So, hindi ko kayo papabayarin. Gusto ko lang mababuhay nyo. Hopefully, may tulong to. Okay? Sana po may tulong to. Kasi lahat aabot sa ganong panahon. Lalo na ako, tumatanda ako. Kaya nag-iiba na yung advice ko. So, yan po. Sana nakatulong tong video. At makahanap kayo ng tama at mabait na doktor na mag-aalalay sa inyo para sa inyong mga sakit. God bless po.